Oo, kaya kayo. First station yun, di ba? Ken. Compress kayo, compress kayo. Hali. Ganito Father, the Son, and the Holy Spirit. Wala ko. Estasyonang pulos ng pamilyang hilahin ng mga kapatid. Amang makapangyarihan, puri at salamat sa inyo. Buhan mo kaming natitimbang sa iyong paanan. Ibig namin maging mahilig sa misteryo ko at Pasko. Buksan mo ang aming mga puso at pag-isip. Ang saliwain, hindi lamang mga nakulipas, yung pangyayari sa buhay, kundi ang mga makatotohanang karanasan namin pinagdadaanan. Napapaloob sa mga ginawang pagliligtas na para sa atin. Ibig namin uminom, buhat sa bukal ng buhay na ginaming magpapasariwa sa natutuyot naming mga buhay. Ibig namin kumain, buhat sa pagkain inialay para sa aming kalusugan. Kasama ni Maria, ang paglalakbay ay hindi magiging mahirap. Kung kasama niya at ng pag-aming pamilya, ibig namin matustos ng pagmamahal mo ang iyong anak sa espiritu ngayon at magmatagal. Unang stasyon, si Jesus ay natulad ng kamatayan. Unang. Pasampol ka pa, ya. Mariko? No, ano? Anong laking kabalinhinahan si Jesus na tagapagpapalay buhay ang siyang may hatulang pamamatay. Dahil sa hirap ng pamumuhay sa ating bansa, naging nagkasalanan ng karamihan sa atin. Marami sa ating mga kababayan kasama na tayo ay nagpapitang mga ibang bansa upang kumita ng marami. Ang ating bansa, alala kung bagay nakatulang kumalat sa daigdig sa paghahanap ng magandang kabuhayan. Tayo't nakatulang matapos sa malayong lugar upang matikman ang buhay na matigasay. Ngunit natikman ba natin? Ano naman ang kapalit nito? Kapniran ba? Diyos ang masalangit, masakit na hangat ang mawalan sa pamilya at sa bansa upang mapakahanap buhay lamang. Patubayan mo kaming lagi upang manatili kaming tapat sa iyo at sa tiwalang ipinagkaloob sa amin, tulad ng iyong anak si Jesucristo ang Panginoon namin. Amen. Si Jesus na haring ikabubuhay sa ating bansa sa kawalan ng kakayahan ng ating namumuno at pamayanan upang bigyan tayo ng buhay na matiwasay. Pinapapasan sa atin ng ating lipunan ang bigat ng paghahanap buhay sa pamumuhay ng ibang bansa. Marami sa atin ang naitulak sa ilalim ng pasang ito. Marami ang niyapos ito tulad na timbulan sa dagat ng kamatayan. Paano ko pinapasan ang krus na ito ng ating buhay? Noong Jesus, pinasan mo ang krus ng aming kasalanan at kahinaan sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Tutulot mo rin kasalamin namin ang bigat ng pamumuhay dito sa ibang bansa upang matuto makapagdusang buhay ng pamilya at kababayan. Turuan mo kami rito magdarasal sa iyong kalooban tulad ng iyong anak si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
ay tao rin tulad natin. Sa buhay natin sa ibang bansa, tayo rin ay nadadapa. Marami sa atin ang lampa. Ang pinakamabigat na kalaban natin ay ang kagututan. Sa pagkakahiwalay sa asawa, sa mga anak, sa mga mahal sa buhay, silang mga kasalo sa bigay at alay, silang sandigan ng lungkot at tulanin, silang mga huwaran sa pag-ugit ng kinabukasan wala sa panahon ng kailangan, pag-unig sa panahon na iyong tanungin. Malayong talikat para masandigan ng isipat damdamin ligalig. Pagod, puyat at sakit ng loob ang nagdarapa sa atin sa kalungkutan. Panginoon, nakakayamang tanggapin, pero totoong nagmamatibay lamang kami sa loob dahil namin kailangan maging matatag. Subalit ang lungkot ay isa sa aming pinakamahalagang kalaban. Alam namin ikaw ang isa pa sa amin. Subalit kailangan namin ng kapwa makapagpapadaramanan ng malingkap na nagpapalakas sa loob. Gawin mo ang mabuting balita sa isa't isa upang makalaya ng kapwa ng di Ang ikaapat na istasyon, nasalubong ni Jesus ang kanyang mairuging ina na si Maria. Anong lungkot ni Maria nang makita niya ang kanyang bunsong anak sa gayong pagdurusa? Anong ligaya ni Jesus nang masilayan niya ang kanyang inang lagi niyang aliw at pag-asa? Si Maria ang ina nating lahat, ang simbolo ng simbahan, ang ating takbuhan sa panahon ng kalungkutan. Hindi lamang niya ibinigay sa atin ang kanyang anak na si Jesus, ibinigay din niya sa atin ang katawan ng mga kaibigang kaisa sa pag-ibig kay Jesus. Ang kaibigang nagbibigay buhay sa isa't isa, sa kabutihan at kabanalan. Ama namin mahal, si Maria pinili mo upang iliwan ang kaibig ng aming kaligtasan. Tulad ng Maria, tinawag mo rin kaming kaligayahan ng buhay ng aming kapwa. Habang kami naglalakbay sa ibang bansa, iwan mo kami mapag-iisip sa iyong salita at sumayo sa iyong panahara upang maganap sa amin ang iyong layunin sa aming buhay tulad ng iyong anak sa Jesus ang Panginoon. Sa ikapat na istasyon,